Alam niyo, may experience ako no'n before nung bata pa ako. Hindi ko na matandaan yung exact age ko, pero parang ano siya, kung babalikan ko siguro mga ano, hindi ko sure, grade 1, gano'n. Sa probinsya namin, ah, uso kasi yung jealousy no'n. 'Di ba, uso dati yung mga sliding window. So, nung time na yun, yung kinasal yung parents ko, doon sa probinsya, natulog kami sa iisang kwarto. Ang so ako, bata pa ako, yung mother and father ko. Tas yung jealousy nun, alam niyo yung kortina na ano lang, kortina lang siya, yung nakasabit dun. Yung mga sinaunang kortina, 'di ba? Yung ano, maninipis lang. So ganun lang siya. Nung time na yun, blackout, walang kuryente. Hanggang sa nakatulog na lahat, parang madaling araw, nagising ako na merong, pagkadilat ko ng mata ko, merong anino ng isang lalaki doon sa bintana. Grabe, hanggang ang kinikilabutan ako. Ang itsura niya, para siyang lalaki. At first, ang akala ko, pinsan ko, na joke lang ako. So, ganun. Bago mo kasi abot yung ano na yun, yung bintana na yun, kailangan mong parang umakyat muna, magtungtungan. So, akala ko ganun. Pero hindi pala ganun ang nangyari. So, nung nakikita ko siya, talagang gising na gising ako, tatandaan ko, yung yung kaway niya sa akin, alam niyo yung kaway na parang sinasabi niya, halika dito, parang ganun, na anino lang siya guys, yung nakikita ko ha. Parang ano, parang sinasabi niya, halika, lumapit ka, parang sumama ka. Ganun yung sign ng kamay niya. Ito, dahil medyo natatakot ako at uso yung mga aswang-aswang dun sa amin, ginising ko ngayon yung ano ko, yung mama ko. Nung ginising ko siya, sabi ko, may tao sa labas. Tinuro ko yung bintana. Sabi niya, wala naman, wala siyang nakita. So, dahil wala nga siyang nakita, ang ginawa ko nun, natulog ako ulit. Hanggang sa, syempre, medyo natatakot ako, nagpipikit ako. Tumitingin pa rin ako sa bintana. Pagtitingin ko, nandun siya. As in, kumakaway siya. Gusto niya, parang, sabi niya na lumapit ako sa kanya. Parang, yung thinking ko noon, gusto kong pumunta dun sa bintana at silipin kung sino yun. Kasi gusto kong malaman kung sino yung tao dun. Na baka nga pinagtitripan na ako. Ganun yung isip ko noon. Siyempre, bata pa, malay ko ba dun. Pero, andun na din yung feeling, parang natatakot na ako. Ang sumunod yung ginising, yung papa ko, sabi ko, may tao sa labas. Ganun din. Pag tinitingnan niya, nung time na yun, habang tinitingnan niya, nakatingin ako dun sa bintana. Ako nakikita ko. Siya hindi niya makita. Wala daw, wala. Pero ako, nakatingin ako doon, andyan siya. Sabi niya wala. So parang isip ko, nananaginip ba ako? Parang ganun. Di ang ending, nagtalokbong ako. Sobrang takot ako. Talokbong ako ng time na yun. Sumunod kasi parang hindi ako mapakali. Ginising ko ulit si mama ko. Sabi ko, hindi ako makatulog. Sabi ko, may tao talaga sa labas. So, dahil madilim nga nun, parang sabi ko nun sabi ng mama ko, sige punta tayo dun kay lola mo. Singin natin. Noong time na yun, si lola pupunta ng CR. May dala-dala siyang maliit na ano. Yung, parang lampara. Saan daw kayo pupunta? Sabi pupunta daw sa'yo kasi may nakikita nga ako. Tapos sabi ng lola ko, uso kasi dati, yung lana. Parang oil na parang pangontra sa mga ganun. So may mga ganun na scenario ko eh. Ang ginawa ng lola ko yung sinabi ko yun. Nilagyan niya ako ng lana dito. Sa katawan ko, sabi niya, baka daw inaano ko.
Ayun nga, parang inaaswang, ganun. Ta's natakot ako. Siyempre bata pa ako nun. Hindi na ako bumalik dun kung nasaan yung mama ko. Doon na lang ako sa lola ko. Nagkwentuhan kami. Sa probinsya kasi, uso yung mga alitap-tap. Sa labas ng bahay namin, meron kaming parang kubo dun na. So, ayun, tinatanaw lang namin sa mga alitap-tap dun. Kasi, ano yun yung, habang kinukwento ko sa kanya, naramdam ko natatakot din siya. Pero nga, siyempre, dahil bata pa ako, inaano niya siguro na ganyan lang talaga dito, na huwag ka matakot. Yun yung sinasabi niya. Pero, nakwento niya na before daw, meron na daw talagang magpapakitang gano'n. At kinonfirm ko, kinabukasan, kung yung pinsan ko ba yun, pinuntahan ko siya. Sabi ko, ikaw ba yun na nanakot sa akin? Tapos tinanong din siya ng lola ko. Hindi daw, kasi nung time daw na yun, doon daw siya natulog sa bangka. Yung pinsan ko kasi medyo ano sa akin yun, older sa akin ng siguro mga ano ata, 4 years, ganun. Doon daw siya natulog kasi ano, may mga kasama kasi yan siya eh. So, yung mga nagdadagat, tapos may mga barka-barkada, doon daw siya na natulog. Hindi daw siya umakyat doon, sabi niya. So, sinabi niya yun, lalo ako tuloy natakot. Kasi nga, sino namang tao yung gagawa ng ganun? Na parang aakayin ako na sumama sa kanya, di ba? Grabe yung takot ko. Hanggang ngayon, pag naaalala ko, sobrang kinakabahan ako. Hanggang ngayon nga, natayuan yung balahibo ko. Hindi ko talaga makalimutan yung experience ko yun. Dahil sobra. Na parang, grabe na experience ko yung ganun. Hindi ko, hindi ko talaga siya makalimutan yung childhood memories ko na yun. Na nakakatakot. Parang, pag nakikita ko nga, yung bintana na yun, nang dati na umuwi ako, kung nakikita ko yun, yun at yun yung naaalala ko. Kasi, parang pag tinitingnan ko siya, malinaw pa rin sa akin yung itsura nung kaninong kumakaway sa akin ng bata ako. No? Nakakapangilabot lang na sana naman hindi ko na siya makita sa susunod na umuwi ako dun. Dahil baka hindi na ako makatulog.